Welcome to this channel. This presentation is the first part of the three-part series of The Many Faces of Mary. Si Mama Mary ay nagpakilala at nagpakita sa pamamagitan ng iba't ibang manifestations, iba't ibang mukha, kultura, at lahi, sa iba't ibang siglo at kapanahunan. Tulad sa Our Lady of Guadalupe, ang kanyang anyo ay may kombinasyon ng isang mestisahin at katutubong babae sa kultura ng mga Aztec. Ating tunghayan ang unang anim na mukha ni Mama Mary at ano-ano ang kanyang mensahe. Our Lady of Akita in Japan, with her three messages on July 6, August 3, and October 13, 1973. Si Sister Agnes Sasagawa ay ipinanganak noong 1930. Siya ay pumasok sa kumbento ng Institute of the Handmaids of the Eucharist sa Akita, Japan sa edad na 42. Siya ay isang convert mula sa Buddhism. Madalas siyang makakita ng mga anghel na sumasamba sa Holy Eucharist sa chapel. Iniulat niya ang mga karanasang ito sa obispo ng Akita na si Bishop John Ito. Ang kanyang unang experience ay noong June 12, 1973. Subalit noong July 6, 1973, nakita niya ang isang wooden statue ng mahal na berhen na ang taas ay halos 3 talampakan at napapaligiran ito ng liwanag. Nagsalita ito sa kanya at naghatid ng isang makapangyarihang mensahe na katulad ng sa Our Lady of Fatima. The messages are to pray the rosary, to do penance for the reparation for the sins of humanity, and obedience to her superior. Nadiskubre din ni Sister Agnes at ng kasamahan niyang mga madre na nagdurugo ang kanang kamay ng imahe. Sa pangalawang pagkakataon ang imahe ay nagsalitang muli noong August 3, 1973 and warns her of great chastisement. Noong October 13, nang nasabi ring taon, natanggap ni Sister Agnes ang kanyang huling mensahe mula sa Berhen. Sinabihan siya na ang ama ay magpapataw ng isang kakilakilabot na parusa sa sangkatauhan, na ang apoy ay babagsak mula sa langit, at lilipulin ang malaking bahagi ng populasyon, at ang simbahan ay mapapasukan na ng dyablo. Bukod sa pagdurugo ng kamay ng imahe, nagpawis din ito at nagsimulang dumaloy na rin ang mga luha sa kanyang pisngi. Humigit kumulang 2,000 katao ang nakasaksi sa mga luhang nagmumula sa imahe. Ang likido ay tinipon at ipinadala sa isang laboratorio para sa pagsusuri. Nakumpirma na ang dugo ay nagmula sa tao, type B, gayon din ang mga luha nito na type AB. Ang imahe ay lumuha ng mahigit 100 beses. Ang visionary ng Our Lady of Akita na si Sister Agnes Sasagawa ay namatay noong August 15, 2024, Feast of the Assumption, at the age of 93. Our Lady of Akita, pray for us. Our Lady of America with her messages of faith, morality, and peace. Si Sister Mary Ephraim, na ang tunay na pangalan ay Mildred Newtsill, ay nagsimulang maging miyembro ng Precious Blood Congregation sa Ohio, Indiana, at the age of 13. Ang kanyang mga tungkulin ay karaniwang mga domestic tasks sa iba't ibang kabahayan na sakop ng congregation. Sa loob ng 3 taon, nagturo siya ng mga bata sa kindergarten sa isang paaralan sa parokya ng Indiana. Unang nagkaroon ng interior locution at komunikasyon sa Panginoong Hesukristo si Sister Mary. Tinawag siya nitong Little White Dove at Little Secretary of His Heart. Nang siya ay maging miyembro na ng contemplative branch of her order, dito na niya isinulat sa kanyang diary ang lahat ng kanyang mga experiences at natatanggap na mensahe. Unang nagpakita ang mahal na berhen kay Sister Mary Ephraim noong September 25, 1956 sa kanyang kumbento sa Rome City, Indiana. Nagpakita siya tulad ng ginawa niya sa Lourdes, France. Ang kanyang mensahe ay pangako ng dakilang himala to the American people kung susunod difi kanyang panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Kinabukasan matapos ng misa, nagpakita muli ito sa kanya sa figura ng Our Lady of America na puting-puti, may mataas na koronang ginto at isang bulaklak na lili sa kanang kamay. Ang kanyang Immaculate Heart ay napapalibutan ng mga red roses at apoy na nagmumula rito. Nakangiti siya at sinabi sa kanya, I am the Lady of America, the Immaculate Virgin.
The lady desires her children to honor her by the purity and holiness of life. She also warns against immorality. If her call will be heard, she will be the torchbearer queen of the American people to spread faith, purity, and peace to all in the world. She warns of terrible suffering if humanity does not turn to God. She is the last resort to call her children to repentance. She's urging people to conversion, prayer, penance, and sacrifice. Our Lady of America, pray for us. Our Lady of Antipolo, also known as Nuestra Senora de la Paz y Buen Viaje. Ang imahe ng Our Lady of Antipolo ay dinala mula sa Mexico patungong Manila ni Gobernador Juan Nino de Tavora noong 1626. Ang kanyang ligtas na paglalakbay sa karagatan ng Pasipiko ay iniugnay niya sa imahe na binigyan ng titulong Our Lady of Peace and Good Voyage o ang mahal na berhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ito ay pinatunayan kalaunan ng 6 pang matagumpay niyang paglalayag ng Manila-Acapulco Galleon na nakasakay ang imahe bilang patrones nito. Ang imahe ay tinatawag ding Black Madonna at nasa shrine sa Antipolo Cathedral. Ang Our Lady of Antipolo ay ginawaran ng canonical coronation, giving universal significance mula sa kautusan ni Pope Pius XI noong November 26, 1926 na ginawa ng Arsobispo ng Manila. Sinaksihan ito ng mahigit na 100,000 katao sa Luneta. Ang imaheng ito ng mahal na inang berhen ay nabanggit ni Dr. Jose Rizal sa ilan niyang isinulat na libro. Noong January 26, 2024, ang Katedral ng Antipolo ay idineklarang kauna-unahang pandaigdigang dambana hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong Southeast Asia. Binasa Dennis Vatican Decree, nagtataas at nagpapatunay sa Antipolo Cathedral sa kategoryang ito noong March 13, 2023 ni Papal Nuncio Archbishop Charles Brown. Isang opisyal ng Vatican ang naghandog ng isang ginintuang rosas mula kay Pope Francis para sa Our Lady of Antipolo, isang paalala para sa mga pilgrims sa buhay pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. Dinala ng Italianong arsobispo na si Rino Fisichella ang regalo ng Papa. Kanyang pinangunahan ang misa sa Antipolo Cathedral noong Pebrero 26, 2024 upang ipagdiwang na rin ang kamakailang deklarasyon nito bilang isang pandaigdigang dambana. Year 2026 is a historical milestone for the 400 years of Our Lady of Antipolo in the Philippines since its arrival. For this reason, it was declared Jubilee Year in the Diocese of Antipolo. Year 2026 is also the centennial year of her canonical coronation in 1926. Our Lady of Antipolo, pray for us. Our Lady of Aparecida in Brazil. Ang Lady of Aparecida ay ang patrones ng Brazil na nadiskubre sa Ilog Paraiba mahigit 300 taon na ang nakakalipas noong 1717. 3 mangingisda ang nahihirapang magkaroon ng huli na sina Domingo Garcia, Philip Pedroso at Joe Alves. Hindi ito panahon para sa magandang huli kung kaya't nanalangin sila sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Habang hinhila nila ang kanilang lambat, nagkaroon ito ng laman, isang imahe ng mahal na inang birhen na walang ulo. Muli nilang ibinalik ang lambat sa tubig at nahuli naman ang ulo na akmang-akma sa katawan. Sa muli nilang paghagis ng lambat, doon na sila nakahuli ng napakaraming isda na higit pa sa kaya nilang hawakan at maisakay sa bangka. Kung kaya't kailangan nilang bumalik sa daungan upang unti-unting ibaba ang kanilang nahuli. Ang imahe ay gawa sa terracotta, matigas at sinunog na clay, at may sukat na 36 centimeters. Ito ay kumakatawan sa isang itim na birhen, halatang nagdadalang tao, ang mga kamay ay magkahawak sa isang postura ng panalangin. Ang asawa ng isa sa 3 mangingisda ay inayos ang imahe.
Ang isa naman sa mga mangingisda na si Felipe Pedrosa ay iniuwi ito at nagtayo ng isang maliit na altar upang maging lugar ng dalanginan. Nagsimulang magsipuntahan ang mga kapitbahay para magdasal ng Santo Rosario. Nanatili ito sa tahanan ni Felipe sa loob ng 15 taon bago nagtayo ng isang maliit na chapel ang kanyang anak para dito. Mula sa sandaling iyon, maraming himala ang nagsimulang lumitaw at kumalat ang katanyagan ng mahal na Birhen ng Aparecida. Ang imahe ay inilipat sa isang pribadong kapilya na itinayo ng bikaryo ng siyudad ng Guaratingueta at binuksan noong July 26, 1745. Kalaunan, ibinigay ng simbahan ang opisyal na pagkilala rito, pinahintulutan ang pagpupuri at pagdarasal, at itinayo ang santuwaryo ng mahal na Birhen ng Aparecida. Matapos ang unang himala ng masaganang pangingisda, ang pangalawang himalang iniugnay sa mahal na Birhen ng Aparecida ay naganap nang ang ilang mananampalataya ay nagtipon sa paligid ng imahe na nagdarasal ng Santo Rosario. Ang mga kandila ay namatay ng kusa ng walang dahilan. At pagkatapos ay muling nagsindi pagkaraan ng ilang sandali. Ang himalang ito ng mga kandila ay nangyari ng ilang beses pa. Noong December 8, 1868, sa kapistahan ng Immaculada Concepcion, si Prinsesa Isabel, na anak ng Emperor ng Brazil, na si Emperor Pedro II, na isang baog, ay nakibahagi sa mga pagdiriwang, at humingi ng biyaya na sana ay magkaroon siya ng tagapagmana. Bilang patunay ng kanyang debosyon, nag-alay siya ng isang kahanga-hangang asul na bordadong mantel para sa imahe. Kalaunan, nanganak siya ng 3 anak na lalaki. At bilang pasasalamat, naghandog siya ng isang gintong korona sa mahal na Birhen ng Aparecida. Isang nangangabayong mandirigma ang dumaan sa basilika na kung saan nakalagak ang imahe ng Our Lady of Aparecida. Inalipusta niya at kinutya ang mga mananampalatayang nagtitipon sa panalangin. Sinubukan niyang pumasok sa simbahan habang nakasakay sa kanyang kabayo, ngunit hindi niya ito nagawa dahil naipit ang paa ng kabayo. Kinailangan niyang bumaba at tulungan ito. Agad siyang na-convert ng mahimalang Birhen bago pa man pumasok sa santuwaryo. Noong 1850, isang alipin na nagngangalang Zacarias ang humiling na manalangin sa harap ng imahe ng mahal na Birhen. Nang makakuha ng pahintulot, nagsimula siyang manalangin. Pagluhod niya, bumukas ang kanyang mga kadena. Ito ang senyales na nagpalaya sa kanya mula sa kanyang tungkulin bilang isang alipin. Our Lady of Aparecida, pray for us. Our Lady of Banyue in Belgium. Ang Banyue ay isang maliit na bayan sa Belgium. Napakaliit nito at hindi makikita sa mapa. Noong panahon ng pag-angat ni Hitler sa kapangyarihan, isang 11 years old na batang babae na nagngangalang Mariette Beko ang nakaranas ng kakaibang mga bagay na hindi agad naging malaking balita noong mga panahong iyon. Si Mariette ay ipinanganak noong March 25, 1921, Feast Day of Annunciation. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid. Dahil ang kanyang pamilya ay bihirang magsimba, gayon din si Mariette, masasabi na ang kanilang buhay ay walang magandang halimbawa ng matibay na pananampalataya. Ang kanyang katolikong ama ay matagal nang hindi nakakapasok ng simbahan at walang itong pakialam kung nagsisimba man o hindi ang kanyang mga anak at buong pamilya. Gayunpaman, si Mariette ay may nakatagong rosaryo na kanyang natagpuan kung saan man at paminsan-minsan hawak niya ito kung siya man ay nagdarasal bago matulog. Noong January 15, 1933, si Mariette ay nakatingin sa bintana ng kusina na umaasang makita ang kanyang kapatid na si Julien kung papauwi na ito. Malamig sa labas at may snow ang lupa. Habang nakatitig si Mariette sa bintana sa kadiliman ng gabi, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa bakuran. Napakaganda nito at napapaligiran ng liwanag. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may asul na laso at walang sapin sa paa. May gintong rosas sa pagitan ng mga daliri ng paa nito.
Napansin ni Mariette kung paano nakatayo ang magandang babae, hindi nakatapak sa lupa bagkus medyo nakaangat ito. Sinenyasan niya si Mariette na lumapit sa kanya. Pinangatwiranan ni Mariette sa kanyang sarili na guni-guni lamang ang kanyang nakita at hindi ito totoo. Naisip niya na maaaring refleksyon ito ng lamparang langis, kung kaya inilipat niya ang lampara sa ibang silid. Nang bumalik siya sa bintana, naroon pa rin ang babae. Tinawag niya ang kanyang ina at sinabi ang kanyang nakikita. Hindi ito naniwala at tinuya pa siya nito. Pagkatapos sinarado ang kurtina at iniwan na siya. Binuksan muli ni Mariette ang kurtina at bumalik sa kanyang ina at sinabing, nakangiti sa kanya ang magandang babae at lalabasin niya ito. Muli siyang pinagbawalang lumabas ng ina. Pagbalik ni Mariette sa bintana, wala na ang babae. Naalala ni Mariette na may nakasabit na rosaryo ang babae sa kanyang sash o ribbon sa baywang nito at kung paano niya kinakalabit ang mga butil nito. Pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang nakatagong rosaryo at nagsimulang manalangin. Pag-uwi ng kapatid na si Julien, ikinuwento niya dito ang kanyang naranasan at tulad ng kanyang ina hindi rin ito naniwala. Pinagtawanan lang siya at tinawag pang isang hibang. Pagkalipas ng 3 araw, noong January 18, biglang tumakbo palabas ng bahay si Mariette. Bandang 7:00 ng gabi at hinabol siya ng kanyang ama. Tumakbo ang bata sa paligid ng bakuran at biglang napaluhod. Nakaharap na ngayon sa kanya ang babae mula sa layo na halos 1 yarda. Ang kanyang ama, na nakamasid mula sa likod ng isang puno, ay nabighani sa naging tanawin. Sinenyasan ng babae si Mariette na sumunod sa kanya at tumigil sila sa isang bukal. Pinalagay ang kanyang mga kamay sa tubig at sinabing ang bukal ay nakareserba para sa magandang babae na iyon. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya at nawala. Dito na na-convert ang kanyang ama sa mga nakita na labis niyang ikinamangha. Kinabukasan pumunta siya agad sa kanilang kura paroko, nag-undergo ng general confession, total conversion, muling bumalik sa simbahan at sa pag-attend ng misa. 8 beses na nagpakita ang mahal na Birhen kay Mariette, ang huli ay noong March 2, 1933. Sa mga aparisyon na ito, sinabihan si Mariette ng magandang babae, ako ang Birhen ng mga dukha at ang bukal ay nakalaan para sa lahat ng bansa upang magbigay ng ginhawa sa mga may sakit. Hiniling din ng ating mahal na inang Birhen na magpatayo ng isang maliit na kapilya at sinabi kay Mariette na siya ay naparito upang mapagaan ang mga dalahin ng mga naghihirap. Sa kanyang huling aparisyon sinabi niya kay Mariette, ako ang ina ng tagapagligtas, ang ina ng Diyos. Lagi kang magdasal. I am the mother of the Savior. The mother of God. Pray very much. Ipinatong ng mahal na inang Birhen ang kanyang mga kamay sa ulo ni Mariette at sinabing, paalam. Hanggang sa ating muling pagkikita sa harapan ng Diyos. Noong 1942, inaprobahan ng obispo ng Les, Belgium, ang paggalang sa inang Birhen sa ilalim ng titulong Our Lady of the Poor. Noong 1947, ang Holy Father Pope Pius XII ay inaprobahan ang mga apparitions nito. Nabuhay si Mariette Becco up to 90 years old sa isang normal at secular na pamumuhay. Maraming naging highs and lows ang kanyang naging buhay, kasama na ang mga problema sa pag-aasawa. Hindi man siya naging tulad ng mga bata sa Fatima at Lourdes na nakitaan ng tibay sa pananampalataya, nasa Diyos ang pagpapasya kung kanino niya nais ibigay ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng estado ng kaluluwa ng isang tao. Si Mariette Becco ay kakaiba at napaka-espesyal sa paningin ng Diyos at ng kanyang mahal na inang Birhen. Our Lady of the Poor, pray for us. Our Lady of the Golden Heart in Biraing, Belgium. Ang nayon ng Biuraing ay matatagpuan sa Wallonia, Belgium, ilang kilometro mula sa hangganan ng Pransya. Mula November 29, 1932, hanggang January 3, 1933,
ang banal na inang Birhen ay nagpakita ng 33 times sa 5 bata. Ang mga batang ito ay kabilang sa 2 pamilya. Sina Fernande Voisin, Gilberte Voisin, at Albert Voisin may mga edad na 15, 13 at 11. At sina Andrew de Gimbre at Gilberte de Gimbre naman na may mga edad na 14 at 9. Noong November 29, gaya ng araw-araw nilang ginagawa, ang 4 na nakatatandang bata ay sinundo ang pinakabatang si Gilberte mula sa kanyang silid-aralan sa Sisters of the Christian Doctrine of Nancy. Kakapindot lang ni Albert ng doorbell nang lumingon siya at napabulalas. Tingnan ninyo, ang Birhen ay naglalakad sa hangin sa itaas ng tulay. Nakita rin ng 3 batang babae ang mahal na Birheng Maria. Nang buksan ng madre ang pinto, itinuro ng mga bata ang banal na inang Birhen, ngunit wala siyang nakita at hindi naniwala. Tinawag ng madre itong nonsense at isang kalokohan lamang. Pagdating ni Gilberte, nakita rin niya ang banal na inang Birhen na naglalakad sa hangin sa itaas ng tulay. Noong sumunod na araw, nagpakita ulit sa kanila ang mahal na inang Birhen sa parehong lugar sa ilalim ng sanga ng puno ng hawthorn. Malapit sa pasukan ng hardin ng mga sisters, kung saan magaganap ang lahat ng kasunod na aparisyon. Kinabukasan, sinamahan ang mga bata ng kanilang mga magulang upang bigyang liwanag ang mga ikwentong ito. Hinalughog ng isang ina ang mga damuhan ng isang patpat, ngunit wala naman silang nakita. Biglang lumuhod ang mga bata na nakatingin sa iisang direksyon, patungo sa puno ng hawthorn. Ang pari ng nayon, kahit na hindi talaga siya naniniwala sa mga aparisyon, ay pinakalma ang saloobin ng mga magulang. Sa kabilang banda, ang Mother Superior ng kumbento at paaralan na rin ay gustong wakasan na ang mga nakakatawang usapin na ito. Ipinasara niya ang mga gate at pinalaya ang mga aso sa hardin. Noong 2 ng Disyembre, bumalik ang mga bata dahil hindi na makapasok sa hardin, nanatili na lang sila sa bangketa. Nang lumitaw ang mahal na inang Birhen, tumigil sa pagtahol ang mga galit na aso, kumalma at humiga sa lupa. Humarap ang mahal na inang Birhen sa mga bata, at tinanong siya ni Albert kung siya nga ba ang Immaculate Conception, tumango siya bilang pagsang-ayon. On behalf of other children, tinanong ni Albert kung ano ang kailangan ng mahal na inang Birhen. Sinabi nito na magpakabuti ang lahat. Tinanong ng mahal na inang Birhen si Albert kung lagi ba itong mabait. Nagpatuloy ang apparition araw-araw. Dahil sa pagdagsa ng mga tao, inalis na ng mga madre ang pagbabawal sa pagpasok sa hardin. Sinimulan na ng mga otoridad na tanungin ang mga bata. Marami ang nag-akusa na nagsisinungaling ang mga ito. Ang isang ang ina ng mga bata ay pinarusahan ang 2 niyang anak. Iniulat ng kura paroko ang bagay na ito sa obispo ng bayan, at maraming doktor ang pumunta upang suriin ang mga bata habang sila ay nasa matinding ecstasies. Noong December 17 ng nasabing taon, humingi ang mahal na Birhen ng isang kapilya. Noong December 21, muling nagtanong ang mga bata kung sino siya, ang sagot niya, siya ang Immaculate Virgin. Noong December 23, muling nagtanong ang mga bata na bakit siya pumupunta sa lugar na iyon. Ang sabi ng mahal na Birhen ay upang ang lugar na iyon ay maging pilgrim destination. Noong December 29, sinabi ng mahal na Birhen sa mga bata na malapit na matapos ang kanyang pagpapakita. Noong December 30, hiniling niyang magdasal palagi at patuloy na magdasal. Inulit niya ito kinabukasan. Noong January 2 ng sumunod na taon, ipinahayag ng mahal na inang Birhen sa mga bata na bibigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang lihim kinabukasan. Noong January 3, ipinagkatiwala ng mahal na Birhen sa bawat isa sa 3 pinakabata ang isang personal na mensahe na hindi kailanman isiniwala. Pagkatapos ay ipinahayag niya, I am the Mother of God, Queen of Heaven, always pray, ako ang ina ng Diyos, ang reyna ng langit, laging manalangin at paalam. Finally the Queen of Heaven added these words, Do you love my son? Do you love me? Then sacrifice yourselves for me. Goodbye. Pagkatapos ay nangako siyang muli. She will convert sinners.
Sa huli, idinagdag ng reyna ng langit ang mga pananalitang ito. Mahal ba ninyo ang aking anak? Mahal ba ninyo ako? Kung gayon, matuto kayong magsakripisyo. Paalam na sa inyo. Ganito inilarawan ng 5 bata ang banal na birhen. Siya ay nakasuot ng mahabang puting damit at nakasuot ng mahabang puting belo na umaabot sa kanyang balikat. Ang kanyang ulo ay napapalibutan ng pinong sinag ng liwanag na bumubuo ng isang korona. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit, like in a form of praying. At siya ay nakangiti. Nakita ng mga bata na may rosaryo siya sa kanyang kanang braso, at sa pagitan ng kanyang nakabukang mga braso ang tanda ng pamamaalam. Nakita nila ang kanyang puso na nagliwanag, tulad ng isang gininto ang puso. Kaya naman tinawag siyang ang mahal na birhen na may gininto ang puso. Our Lady with a Golden Heart. Matapos ang 33 apparition, maraming theological and medical studies ang isinagawa at idineklara ang pagkilala sa aparisyon. Noong May 16, 1943, ang kasalukuyang obispo ng Namur ay nakatanggap ng isang atas mula sa Roma na nagpapahintulot ng aparisyon. 2 miraculous healing ang kinilala at noong July 2, 1949, ang pagiging tunay ng mga aparisyon ay lubusan ng tinanggap at kinilala. Ang 5 bata ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Iningatan nilang 5 sa kanilang ala-ala ang kanilang nakita noong mga panahong iyon at nanatiling tapat sa lahat ng mga ala-ala at mensahe nito sa kanilang buhay. Si Andre de Jimbre, ang una sa mga saksi ay pumanaw noong 1978. Sa loob ng 44 years, hindi niya nakakaligtaang pumunta sa apparition site upang magdasal ng rosaryo tuwing 6:30 p.m. Si Gilberte de Jimbre naman, ang huling saksi ng mga aparisyon, ay namatay sa edad na 92 noong 2015. Hindi siya tumigil sa buong buhay niya sa pagpapatotoo sa kanyang nakita noong taglamig na iyon ng 1933. Our Lady of the Golden Heart, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.